Hello po mga mahal na kababayan, kumusta na po kayo? Shoutout po. Ngayon po, gumawa po ako ng vlog kasi po, ah, kapag ka ang Iglesia ni Cristo kasi, ano po, usaping relihiyon po ito. Kapag ang Iglesia ni Cristo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa niya, ang iba, ang tingin, negatibo. Bakit kaya gano'n? At kapag ka nagkakamali ang isang kaanib, damay na ang buong iglesia. Bakit kaya gano'n? Oo. Bakit ang ibang reliyon hindi naman gano'n ang ginagawa? Kapag ka ang isang kaanib nakagawa ng isang pagkakamali lang isang pagkakamali lang, bakit damay agad ang iglesia? Sasabihin agad, kauro iglesia ni Cristo mo. O di ba? Bakit kaya gano'n? Hindi, nakapagtataka lang. Kahit dito sa social media, aram niyo mga mahal na kababayan, kahit dito sa social media, kapag ka involved na ang iglesia, ang daming pumupukol. Ang daming nang uusig, nagsasalita ng masama. Wala namang ginagawa sa kanilang Iglesia ni Cristo. Tapos kung ano-ano na ang kino-comment sa video po natin na ang Iglesia ni Cristo talagang tunay na kulto dahil hindi raw kinikilala si Cristo na Diyos. Ganun ba yun? Hindi raw kinikilala ni Cristo na hindi raw kinikilala ng mga iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Kaya nagkonklude naman agad itong mga kababayan natin na dahil sa hindi nyo kinikilala ang Panginoong Hesukristo, hindi rin kayo kikilalanin niya. Alam niyo mga mahal na kababayan, kung andito lang si Cristo, ay makapagsasalita rin siya mismo magsasaysay po sa inyo na wala namang kaming ginagawang masama. Hindi porke kinikilala namin si Cristo na hindi Diyos, ay hindi na kami kikilalanin ni Cristo. Kasi kami mga mahal na kababayan, alam nyo, ang Iglesia ni Cristo, kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang sinusunod. Yun lang. Diba? Totoo naman. O diba? Ano ang utos ni Cristo? Ang sabi doon sa Juan, kasi may nag-comment pa doon O, diba? Sabi niya, si Cristo ang tinutukoy doon sa sa John 17:3 na sa makatuwid baga si Hesukristo na iyong sinugo. Yun daw ang tunay na Diyos. Ganun kaya yun? Alam niyo mga mahal na kababayan, hindi po yun totoo. Kasi nga, nung tumingala si Cristo, tumingala kasi siya Pag sinabing tumingala, may tiningnan. Alangan naman walang tiningnan, tumingala nga Diba, ikaw, halimbawa, may nakakita ka ng eroplanong lumipad, tumingala ka, wala ka bang nakita? Maliban na lang kung siraulo ka. Nagsalita pa nga ang Kristo Tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama. O diba? May tinutukoy siyang Ama doon. Ang tinutukoy niyang Ama, nagsabi siya doon Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang parangalan ka rin niya. At ito ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, hindi sinabing ako, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yung salitang ikaw, may iba pa ba? Yung salitang iisang Diyos na tunay, may iba pa ba?
Iisa na nga lang. Tunay pa. Tapos sasabihin yung, ay si Kristo yung Diyos na tinutukoy doon. Tiningala na nga ng Kristo, tumingala na nga siya sa langit, sinabi na nga niya, Ama! Ama ba si Kristo? Ibig niyong sabihin, lumalabas na yung nagsasalitang nasa lupa at saka yung nasa itaas, iisa lang. Tumingala si Kristo, nagsabi, Ama! Sinabi niya sa kanyang sarili, Ama! Ganun ba yun? Ano yun? Parang si Majin Buu, nagdadalawa. So, super science. Meron dito, meron pa doon. Tapos dalawa. Tapos sasabihin na, Ama, sa sarili ko, ako ito. Hindi naman gano'n ang sinabi ng, di ba? Pagkaliwa-liwanag, kahit grade 1, kayang unawain yun. Di ba? Tumingala si Kristo sa langit. Pag sinabing tumingala, may tiningnan. Ama, dumating na ang oras na ikaw, hindi ako, hindi sila, hindi rin sila. Di ba? Ikaw. Pag sinabing ikaw, that is only one. You. Di ba? You. Ikaw. Ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At si Hesukristo na iyong isinugo. Liwanag eh. Ano si Kristo? Isinugo. Isinugo si Kristo para ipakilala ang tunay na Diyos. Hindi para ipakilala niya ang sarili niya na siya ay Diyos. Kaliwa-liwanag eh. Diba? Tapos sinabi pa mismo ng mga apostol sa unang Korinto 8:6. Anong nakalagay doon? Sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos. Ang Ama, Ama na naman. Hindi sinabing, abay, ang Diyos ay iisa. Ama, ang Anak, at ang Espiritu. May sinabi ba doon? Wala. Kaya hindi nyo kami masisisi, mga mahal na kababayan, kung ang Iglesia ni Cristo ay ganun po ang pananampalataya. Sapagkat ayaw naming dagdagan, ayaw naming bawasan ang nakasulat sa Biblia. Kasi bawal po yun. Bawal. Kasi kapag dinagdagan mo yan, nako, may sumpa po yan. May sumpa. Napakaliwanag po. May sumpa. Ayaw kong masumpa, ayaw naming masumpa. Bahala kayo kung gusto nyong masumpa. Diba? Kahit mga apostol lang sasabi, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos. Ang Ama. Ang Ama. Hindi ang Anak. At yung iisang Diyos na yon, mga mahal na kababayan, may anak. Sino yung anak? Si Kristo. Ano si Kristo? Ipinanganak ni Maria. Nagkatawang tao daw. Kaya, nagkatawang tao daw, tapos yung salita, nagkatawang tao daw, nag-conclude na sila na yung salita daw ay yun na ang Diyos. Ganun ba yun? Mali kasi ang pagkaintindi nitong mga kababayan natin. Diyan sa Juan 1:1 na yung nakalagay po diyan ganito. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang Diyos at ang salita ay Diyos. Ganun po. Ganun ang pagkaliwanag doon nakalagay. Ang salita ay Diyos. Kaya nag-conclude agad sila na ang salita na nagkatawang tao, si Kristo daw yung nagkatawang taong salita. Tunay na, totoo naman talaga yun. Hindi po ba? Pero nag-conclude sila na yung salita, yung pinakahuli doon na ay Diyos, ang salita ay Diyos, abay nag-conclude na agad sila na si Kristo Diyos. Ganun ang pagkaintindi.
Napakaliwanag ng paliwanag doon ng Biblia. Kung maanyayahan kayo ng mga kapatid namin, mamahayag kayo, magtanong kayo kung anong paliwanag diyan sa Juan 1:1. Kasi yung paggagamit po ng salitang diyan na ang salita ay Diyos, hindi po yan noun. Yan po ang tunay po diyan. Hindi sinabi diyan na ang salita ay ang Diyos. Iba kasi yung may article na ang Diyos at Diyos ay ang Diyos. Iba. Iba. Napakaliwanag. Kung basahin nyo po sa ibang sali ng Biblia, yung salita kasama ng Diyos. Kasi doon sa talatang yan, bago nilalang ng Diyos ang sanlibutan, nasa isip na ng Diyos ang Kristo. Kaya nasabi na kasama ng Diyos ang salita. Diba? Nasa plano na. Pag sinabing nasa plano ba, andyan na. Wala pa. Ihalin tulad lang yan sa isang bahay. Nagplano ko pa lang dito, magkakaroon ako ng bahay. Ang tanong, may bahay na ba? Wala pa. Nagkaroon lang ng Kristo nang ipinanganak ni Maria. Diba? Nang ipinanganak ni Maria si Kristo, doon nagkaroon ng Kristo. Pero hindi nangangahulugan na nang sinabi doon sa Biblia na kasama ng Diyos ang salita, existido na. Bakit? Ano ba ang salita? Diba? Salita pala nga eh. Alam nyo ba na ang salita ay makapangyarihan? Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Ang Diyos mismo makapangyarihan. Kaya sinabi doon na ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Diba? Ganun po ang tamang pagpapaliwanag po doon. Ang salita ay makapangyarihan. Walang sinalita ang Diyos na hindi nagkatotoo. Tandaan nyo po yan, mga mahal na kababayan. Oo, natatawa tayo pero yun ang totoo. Yung sasabihin nyo, mali na naman ang paliwanag mo. Di ba? Mali na naman. Ang kaliwaliwanag, tinitwist nyo na naman ang salita. Ibig nyong sabihin, nagsisinungaling ngayon yung Diyos mismo na nagsabi, ako'y Diyos, wala akong nakikilalang iba. Sabihin nyo nga, nagsisinungaling ba ang Diyos? Yan ang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling. At ibig ba sabihin, itong mismo si Kristo nagsinungaling din ang sabihin niya, Ama, makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. Nagsinungaling na naman si Kristo. Pati apostol nagsabi na naman, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. O nagsinungaling na naman ang mga apostol na. Ni minsan wala kayong mabasa sa Biblia. Isang talata na nagsabi mismo si Kristo Nagsabi mismo si Kristo na ako ang Diyos. Hindi niya sasabihin yun. Bakit hindi niya sasabihin? Dahil ipinakilala niya na kung sino ang tunay na Diyos. Anong sabi niya? Ama, makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. Napakaliwanag. Maliwanag pa sa ata ng pusit. As clear as muddy water. Diba? There is only one God the Father. And there is only one mediator to God and man, the man Jesus Christ himself. He stated himself that, Father, you are the only true God, not me. And Jesus Christ, the Lord, whom you have sent. Ganun yun. Diba? Isinugo lang si Kristo para ipakilala kung sino talaga ang tunay na Diyos. Hindi para siya kilalanin na Diyos. Diba? Ganun lang yun, mga kababayan. Kaya pasintabi po sa lahat ng mga kababayan po natin na nagsasabi dyan na, ay si Kristo, hindi kayo talaga sa Diyos, mga kulto talaga kayo. Mga kulto kayong mga walang hiya, kayong mga iglesia ni Kristo kayo. Diba? Minumura na tayo. Diba? Wala naman tayong kasalanan. Diba? Mga kulto kayo. O diba? Sana all kulto.
Dahil hindi nyo kinikilala si Kristo na Diyos. Hindi nga pwedeng kilalanin kasi nga utos ni Kristo na Ama, ikaw lang ang makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Ipipilit mo pa. Kaya sa mga nalalabuan pa dyan, abay, inaanyayahan po namin kayo, makinig po kayo sa aral ng Iglesia ni Kristo. May magkokomenta naman dyan. Bakit kami makikinig sa aral ng Iglesia ni Kristo? Kulto nga kayo. Alam niyo ang tunay na kulto, mga mahal na kababayan? Ang tunay na kulto, yung sumasamba sa ginawa lamang ng tao. Diba? They worship the creators instead of creator. Yun po ang tunay na kulto. Ginawa lang ng kamay mo, pinanday mo lang, inanyuan mo lang, hinulayan mo lang, pininturahan mo lang, niluhuran mo na sinamba. Anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Ano? Tapos sasabihin nyo, iglesia ng mga demonyo. May ganun ba? Pati nga ang demonyo, kampi pa sa amin. Bakit? Ang mga demonyo sa Santiago, ang kinikilala nila, isang Diyos, ang Ama. Nanginginig pa. O diba? Mas matindi ang pananampalataya ng mga demonyo kukumpara sa atin. Isipin mo, nanginginig, sumasampalataya. Saan ka nakakita ng sumasampalataya nanginginig? Sa demonyo lang yun. Mas matindi pang manampalataya ang demonyo sa atin kung gano'n, di ba? Takot na takot sila, di ba? At ang kinikilala nila, iisang Diyos na tunay, di ba? Ang napakaliwanag dyan parang nasa 2:22, Santiago 2:22 ata yun Hindi ko lang talaga ma-exact yung verse, pero nasa Santiago po yun. Ang nakalagay doon ay sumasampalataya ka ba na ang Diyos ay iisa? Mabuti ang iyong ginagawa. Yun ang nakalagay doon. Tapos ang kasunod na talata, ang mga demonyo man ay sumasampalataya din. Nanginginig pa. O isipin nyo, matindi manampalataya ang demonyo. Kaya minsan natatawa na lang ako sa mga nagko-comment dyan na nagsasabi, kayo mga kulto kayo ng mga Iglesia ni Manalo, kayo kampi kayo sa mga magnanakaw, kampi kayo sa mga diablo, sa mga demonyo. Bakit? Bulag ba kami? Demonyo, kampihan pa namin ako. Hindi naman kami bulag. Alam namang naming demonyo, kakampihan pa namin. Kahilo? Demonyo na yan, kakampihan mo pa. Kahit sino. Kahit sigurong bata o kalabaw. Kahit may sungay na yun, takot sa demonyo Tapos sasabihin yung kampi kami sa demonyo. Hindi totoo yan. Naku, mga mahal na kababayan. Tapos marami pa rin nagsasabi na, bakit kayo kumakampi sa mga magnanakaw? Sigurado kayo na kumakampi kami sa magnanakaw. Tapos sinasabi pa, ang mga Iglesia ni Kristo mamamatay tao. Naku, paratang nawal namang katotohanan. Sige na lang paratang, siging paratang, wala namang ebidensya. Anong tawag doon? Fake news. Tapos yung nagsabi raw na ang iglesia ay cool too. Sino nga yun? Yung komedyante na yun. Ang pinagbibintangan na bumaril, pumatay, iglesia na naman ni Kristo. Wala naman ebidensya. Hindi sana may na-convict na. Hindi sana na kung talagang Iglesia ni Kristo ang pumatay, di sana nahuli na, at di sana nakulong na, at di sana kinasuhan na. Wala naman. Maniniwala siguro tayo kung talagang may ebidensya at nahuli at nagsabi, ay ako Iglesia ako ng Kristo, ako po talaga ang pumatay niyan. Binaril ko po yan sa ulo, pinatay ko talaga yan. Dahil ang bunganga, ang anghang ng bunganga, kaya pinaril ko. Hindi ako nakapagtimpi. Kung mayroong ganun, nako, ititiwalag yun. Hindi ito tolerate ng pamamahala, lalo ng mga manggagawa at mga ministro at ng pamamahala namin na gumawa ang mga kaanib ng gayong karumal-dumal na gawain. Dahil kami nga, ang pinahahalagahan namin pagsunod sa utos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kaaway.
Kaya nga kahit inaaway kami, minamahal pa rin namin kayo, 'di ba? Hindi na nga kami kumikibo eh. O 'di ba? Nagpapaliwanag na lang kami ng side namin. Wag namang gano'n. Nagkamali ang isa, idadamay ng Iglesia ni Cristo. Eh paano kung gano'n lang gawin namin, nagkasala itong ito nga si Duterte nagkasala. Anong relihiyon ni Duterte? Iglesia ba ni Cristo o Katoliko? O di pa Katoliko ka relihiyon nyo? Tapos galit na galit kayo kay Duterte. Karelihiyon nyo yan eh. O, hindi. Kampihan nyo, karelihiyon yun, hindi nyo kinakampihan. O isipin nyo, si Marcos, Katoliko. Katoliko, galit sa kapwa Katoliko. O ang Katoliko, ipinakulong niya ang kanyang kapwa Katoliko. Tapos ang nagkulong doon, Katoliko din, di ba? Nagsasign of the cross pa nga eh. O ngayon, sino ngayon ang ano? O, di ba? Ang Iglesia ni Cristo na magitan lang. O, huwag kayong mag-away. It's bad, di ba? Magkasundo kayo. Maging united tayo. Pero anong ginawa? O, di ba? Sa halip na magkapatawaran, abay talagang tinuluyan. Andon sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Karelihiyon nyo yun, bakit kayo nag-aaway-away, di ba? Hindi ba kayo nagigising? Nako. Tapos kung tirahin yung Iglesia ni Cristo, para bagang kami ang may kasalanan. Wala namang kaming kasalanan. Di ba? So para kaming magulang na nakita yung dalawang anak na nag-aaway, sinasaway. Hoy, tigil nyo yan. Masama ang nag-aaway. Panatilihin ang kapayapaan at katahimikan. Di ba? Hindi nakikinig eh. Wala tayong magagawa. Bahala kayo. Wala na tayong dyan. Bahala sila kung magbakbakan sila sa politika. Wala kayong pakialam dyan. Kasi karelihiyon nyo rin yan eh. Bahala kayo. Bahala kayo. Sige, magpakulong-kulong kayo dyan. Bahala kayo. Magkulungan kayo dyan. Di ba? Si Castro, kinakalaban yung ibang mga yung mga supporters ni Duterte, mga DDS, kalaban sina Castro, yung administrasyon. Ano bang relihiyon nila? Di ba Katoliko? Hindi ba nakakahiya? Kayo naglalaban. Kayo naglalabanan? Ba't ganun? Magmahalang. Di ba ang sabi nga ng pare kapag nagmimisa, peace be with you. Sasagot naman yung katabi mo o yung kausap mo, and also with you. Di ba? Yun na nga ang ginawa ng Iglesia. Peace be with you. Anong ginawa ng... ang sagot naman nitong isa, piste ka sa buhay ko. Ginagawa na lang natin katatawanan na ito di ba? Sa halip na manatili ang kapayapaan, lalo nang nagkagulo ang mundo, 'di ba? Tingnan nyo. 'Di ba? Tapos may nabasa pa ako doon nung nag-rally itong nag-birthday. Nag-birthday itong si Digong. Tapos ang napakarami ng nag-prayer, nagbumati sa kanya, nakapanggandila, 'di ba? Parang akala mo may patay. Di ba? Akala mo may patay. Di ba? Nakapangkandila sila. Nag-rally. Itong mga kababayan natin naman na ibang isip. Ganun ang ginawa. Di ba? Tingnan nyo. May patay na ata. May nagbalita pa talaga na patay na daw si Digong. Nako. Karelihiyon nyo yan. Hindi nyo ba kayang patawarin si Duterte? Di ba? Sabi nga ng Diyos magpatawaran kayo sa isa't isa. Paano kayo makakarating sa langit hindi nyo nga mapatawad si Digong? Isa na bahala na ang Diyos dyan. Matanda na yun di ba? Kung talaga ganon, kaso siyempre may batas tayo na sinusunod. Kaso nga yung batas na yun na sinusunod sa Pilipinas hindi namang gumana.
Di mo nakakatawa, hindi naman gumana dito sa Pilipinas. Bakit hindi gumana? Hindi nga dito nilitis eh. Di ba? Bahala kayo. Kung saan nyo pang impyerno litisin yan, kahit sa purgatorio pa, go. Wala na kaming pakialam dyan. Di ba? Wala na. Sabi nga eh, it's enough. Damage has done. Di ba? Diba? Nangyari na eh. The war among Filipinos has begun. Catholic versus Catholic. Roman Catholic versus Roman Catholic. Wala tayong magagawa dyan. Kaya yung mga nagko-comment dyan na, oy, mga kayo, mga kulto kayo. Bleh. Hindi totoo yan. Ano yung inggit lang yan? Sabi nga, huwag ipang-araw-araw ang inggit. Nakikita kasi nila ang Iglesia ni Cristo. Pasulong eh. Pasulong. Diba? Umaangat eh. Parang ano eh, parang rocket. Diba? Umaangat. At yung pagdami ng kaanib sa Iglesia ni Cristo, parang hindi nila makapaniwala. It's like a phenomenon that cannot be explained. Bakit ganon ang Iglesia ni Cristo? At ang dami-dami na iba't ibang lahi. Bakit ganon? Tapos every week nagpapatayo pa ng mga gaganda at magagarang gusaling sambahan. Itong mga ibang mga kababayan natin, inggit na inggit. Bahala kayo. Basta kami, naglilingkod lang kami sa Diyos. Yun lang. At yung pinaglilingkuran namin na Diyos, isa lang iyon. Hindi tatlo. Akala nyo hindi namin pinaglilingkuran si Kristo? Nako, napakataas ng paggalang namin kay Kristo. Bakit? Paano namin nasabi yun? Diyan pa lang, pagbungad mo sa kapilya ng iglesia, makikita mo na ang unang pangalan ni Kristo. Bakit? Anong nakalagay? Iglesia ni Manalo ba? O Iglesia ni Kristo? Basahin niyo mabuti. O, kung hindi kayo marunong magbasa, gumamit kayo na mag-ano kayo. Kung hindi nyo talaga mabasa, hindi nyo matanggap na nakalagay diyang Kristo, ang gusto nyong ikabit, Iglesia ni Manalo. Nasa inyo na yan. Pero hindi nyo maididinay ang katotohanan na kami, Iglesia ni Kristo. At yung Iglesia ni Kristo na relihiyon na binibiran nyo, yan lang ang tanging nag-iisang relihiyon na mababasa sa Biblia. Totoo yan. Nakalagay yan sa Roma 16:16. Sa Efeso 5:25, 23 at 25. Basahin nyo. Colosas 1:18. Diba? Ang sabi dyan eh. Sapagkat ang asawa ang ulo. Diba? Ulo ha? Mga babae pala. Ito pala. Mga babae, ibigin nyo ang inyong asawa. Kagaya ni Kristo na umibig sa iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Napakaliwanag. Ano yung katawan? Iglesia. Sino yung ulo? Si Kristo. Kaya nga tinawag kaming Iglesia ni Kristo eh. Diba? Ganun po yun. Kung paanong iniibig ng asawa ang kanyang asawa, ganon din si Kristo. Iniibig niya ang iglesia. At yun ang ililigtas. Hindi ang iglesia ang tagapagligtas ha. Baka magkamali na naman tayo dyan. Iglesia ang ililigtas, hindi ang tagapagligtas. Nagkaliwa-liwanag dyan. Napakaliwanag nakalagay dyan. Diba? Napakaliwanag yan sa Efeso 5:23 hanggang 25. Alin yung katawan na yun? Napakaliwanag din sa Gawa 20:28. Alin yung katawan at alin yung kawan na tinasabi? Na iniutos ni Kristo na pumasok kayo sa kawan para kayong maligtas. Walang iba. Iglesia ni Kristo po. Kaya kami mga mahal na kababayan, inaanyayahan po namin talaga kayo. Hindi isa kung anong bagay, kundi para malaman nyo
kung ano yung tunay na aral na nalaman namin. Na tanging isang tao lang ang nangaral ng dalisay na aral na kinikilala naming sugo ng Diyos sa huling araw. Masabi naman yung iba, sugo-sugo, bakit nakalagay bang pangalan ni Kapilik sa Biblia? Hindi naman yan ilalagay. Nako. Bakit ilalagay? Sa palagay nyo, kung ilalagay ang Felix, hindi dadami ang Felix manalo. Ang dami-daming gagaya. Diba? Ganun yun. Sige mga mahal na kababayan, hanggang dyan na lang muna. Medyo napakataas na ng video po natin. Pasintabi po sa lahat po ng mga kababayan po natin. Hindi po namin nais na kayo'y saktan. Hindi rin namin nais na kayo po ay yung insultuhin ang pananampalataya po ninyo. Wala pong ganun. Kami nga grabe na talaga ang pang-iinsulto na inaabot po namin. Pero hindi kami nagagalit. Bakit? Kasi alam namin na talaga, kung si Kristo nga isipin nyo. Si Kristo nga inusig, dinuraan, minura. O diba? Kami pa kaya. Nakalagay sa Biblia, walang alipin na hihigit sa Panginoon. Kung ako man, sabi ng Panginoong Hesus, ay pinag-uusig, kayo man ay pag-uusigin din. Kasi ang pangalan ko, nakakabit sa inyo. Kung magkasala yung Katoliko, inuusig ba? Yung Katoliko, di ba Katoliko kayo? Walang ganun. Pero pag Iglesia ni Cristo, nagkasala. Di ba Iglesia ka ni Cristo? Damay na agad. Di ba Iglesia ka ni Cristo? Bakit nang ginawa mo? Di ba ang mga Iglesia ni Cristo? O kita ng Iglesia ni Cristo, damay agad. Wala naman sa amin, mistakeable. Ganun ba? Parang nasa training lang mistake of one, mistake of all. Sa ibang reliyong walang ganun. Magkamali itong Baptist, hindi naman iladami ang Baptist. Di ba Baptist ka? Hindi naman. Nagkadami ang Muslim. Di ba Muslim ka? Hindi naman. Nagkasala yung Katoliko. Di ba Katoliko ka? Hindi naman. Pero Iglesia ni Cristo, magkamali. Di ba Iglesia ka ni Cristo? Bakit mo ginawa yun? Damay agad. Kasi nga, andun ang pangalan ni Cristo. Okay po, hanggang dyan na lang muna. Maraming salamat po mga mahal na kababayan. At pasensya na po kayo pero yung video po natin ay reaction lang po natin at sagot po doon sa napakasakit napakasakit mag-comment yung mga kababayan po natin. Nabagang lumalabas na mga Iglesia ni Cristo mga kriminal. Hindi naman po ganun. Sana po, wag naman ganun. Magkapwa tayo pang Pilipino, magmahalan po tayo. Utos po yan ng Diyos. God bless you po sa inyong lahat.